Magandang araw mga munting farmers. So andito na naman tayo sa isang episode natin kung saan pag-uusapan natin ang adjustments sa ating alternative feeding. So mula sa observations ng ating mga tao, sila Ramon at sila Tata, so gagawa tayo ng adjustments para maging maayos yung ating farming system sa ating mga manok. So paano ang diskarte? Layo, sinubukan natin gawin ng paraan ng instructional video ang ating mga tao, kung saan nagpa-deliver tayo ng NRG ng Ladeco, kung saan ito ay pellets na akma para sa mga broiler chickens at heritage chicken. So bago magpakain, may napansin ulit tayo kasi sa mga video na pinopost natin, kadalasan sa lupa napapakain ng mga partner farmers natin ang mga manok. Ang sabi nila, kapag sapal, ganyan yung pagpapakain, kapag pellets, nilalagay naman sa kawayan. Pero syempre, dahil number one lagi ang kalinisan sa ating farming system, dapat ang kinakain ng manok ay nasa malinis na lagayan. So, syempre, pinaalalanan sila ng importance ng kalinisan. So, dahil maagap din ang mga tao natin, in-execute na nila ang gusto nating mangyari na adjustment sa ating alternative feeds. This time, dahil hapon, magpapakain tayo ng 2 takal na Ladeco or ng pellets, maintenance pellets na meron tayo, at 1 takal ng value mix. Yung value mix ay composed ng mais, no, konting mais at karamihan trigo, no. So hinahalo ngayon ni Tata yung ipapakain na meal para ngayong hapon. So again, ito yung adjustments na ginagawa natin, kakombo ng alternative feeds na sapal na nahihingi natin from Kuya Jason. Papansin nyo po, no, dry feeding po ang ginagawa nating pagpapakain sa ating mga alaga sa farm. So itong pakain na to, yung mix ng Ladeco pellets, no, at ng value mix paghapon ay ipapakain sa ating mga Rhode Island at Rhode Island Cross Parawakan, o simply tawagin nating manok Pinoy. So yan, kitang-kita, no, na in-apply na nila Kuya Tata yung sinasabi ko na kahit pa sapal o itong feeds yung ipapakain, i-make sure na nasa malinis na lagayan ng mga kawayan. Ang sabi naman ni Tata, nililinis niya to tuwing umaga. Yun nga lang, ang sabi rin natin, i-apply kahit pagpapakain ng sapal. So makikita nyo na gutom yung ating mga hayop, no? So this time or this season, mas marami yung produce natin na pang meat and eggs kumpara dun sa mga game fowls na originally binibreed natin. Bakit natin naisip to? Kasi syempre gusto natin ng ibang source ng income na pwedeng pagkakitaan at tuloy-tuloy yung pangingitlog at pagproduce ng karne. So ito yung last batch ng mga sisius naman na inakyat natin at nandun sila dun sa dating lagayan natin ng kabute. So most likely magpapadala rin tayo ng fruiting bags ulit doon. And ito yung unang batch ng mga inahin na meron tayo na na-produce. So soon, ipaprime na rin sila para sa breeding season. So, paano ba malalaman or mati-check kung talagang lumalaki yung mga manok, no? So, humuli na sila ng mga manok sa site, nag-record na rin, at syempre, dapat minarkahan ito. So, kagaya nung sinabit sa atin ni Tata, ito yung meron tayong accounts ngayon. So, dito rin tayo magbabase. Yung targets natin na adjustments sa ating alternative feeding, no, system para mas makarecover yung mga manok natin. At ano pa yung mga ibang future plans? So, balak natin gumawa from recyclables ng mga kainan para hindi ito madugyot at para maging madali yung pagpapakain sa mga manok at efficient. And eventually, i-convert yung kulungan na malapit kila sa bahay ni Mang Ramon ng mas malaking kulungan since dadami na yung mga mangingitlog natin. At ano naman yung mga immediate na kailangan gawin? So, i-transfer yung mga manok from tractors and lambat, and then i-prime na rin yung mga nangingitlog. And syempre, dahil onti yung laman ng ibang tractors, irerego doon natin sila para ma-maximize natin yung space. Kaya follow na sa updates ng Don Filemon Mungtin Taniman. Salamat po!